Guys, meron lang akong gustong sabihin sa mga sumisikat pa lang ngayon na mga o nag-uumpisa pa lang na mga content creator o yung mga kumikita na ng malaki na mga vloggers o kaya mga content creator na wag nyo pong punain o maliitin yung mga ginagawa ng ibang vloggers o yung mga content creators. Kasi nga, meron tayong distinctive styling when it comes to making a content. Yung mga nature tripping, yan, sa mga beaches, sa mga, yan, yung mga nature lovers, yan, kung tawagin natin. Tapos, yung mga mahilig sa pagkain, yung food vlog, o kaya yung mga, lalo na sa mga riders, ang gusto nilang i-content ay yung mga lugar na pinupuntahan nila. Yun. Tapos, may mga iba naman na gumagawa ng cover songs. Tulad ko, nag-umpisa ako sa paggawa ng content sa YouTube nung siguro mga 2004 or 2005. Yun, mga content ko noon, yung mga talagang sa mga music talaga, yun yung mga ginagawa ko, mga cover songs. And then, maliit pa yung binibigay sa amin noon, mga 3,500, ganon, 3,500. Yan, may mga documents ako dyan, mga receipt na nare-receive ko na payments noon. Minsan pa nga, nung unang receive ko ng payments, sinabi ko sa bangko, pumunta ako dun sa bangko, sinabi ko na yung mga control number, yung mga ganito-ganyan. Ayaw nilang maniwala, pinagtawan pa ako ng yung mga clerk doon, yung mga tellers. Sabi na, sir, ba't nagpapaniwala yung ganyan, yung scam yan? So, sa yung sa loob ko, yung napahiya ako, yung nagbibigay sa akin, kinausap ko siya from US pa yun, yung affiliation ko. Sabi ko sa kanya, pinagtawanan ako dun sa bangko. Sabi nung mga kasamaan ko na mga content creator pa na, oh my God, napahiya pala siya. So, wala na po bang ibang way na makatanggap ng payment? Ganun. Ayan, yung may mga padala, ayan. So, doon na kami binibigay yung mga payment namin noon. Tapos nung tumagal kasi na hindi na ako nakakagawa ng content o mga cover songs kasi nga sa work ko night shift as a customer service representative. Ayan, natanggal ako. It was then only during the pandemic. May nag-message ulit sa akin sa YouTube na ba't di ko raw ibalik yung dati kong ginagawa. So, nag-request sila ng isang kanta na gustuhan nila. So, ayun, nagla-live na ulit ako noon doon sa platform na sinabi nila. Kaya sabi ko nga guys, kung kumikita na kayo ng malaki, huwag niyong i-post sa social media platforms na kayo binabayaran na ng ganito, yung social media na ganito, binibigyan. Huwag niyong i-post guys. Naku, baka matulad kayo dun sa mga ibang kakilala kong mga vloggers o kay mga content creator. Guys, si social media, pag pina-update sa'yo ang BIR mo, iyan, lagot ka. Guys, hahabulin ka na ng BIR. Pagbabayarin ka na nila guys, yung mga natatanggap mo, nako, baka biglang bumulusok yan guys. So guys yung mga kakilala ko, nakikita ko may mga nagpo-post nung kung magkano yung kinikita nila dun sa dyan sa meta na yan. Guys, wag niyong i-post. Ako kumikita ako dun sa dun sa dati yung, kasi bago na yung account ko, kumikita ako sa FB noon. Pag may nakakakita dun sa mga vlog ko, ini-invite nila ako sa lugar nila. Sir, paki-vlog na nga yung ganito, yung business namin, ganyan. Doon ako kumikita, pero never kong ipinopost yung mga kung magkano man yung kinikita ko. Tingnan niyo yung mga pinopost ko sa doon sa TikTok account ko, yung mga 100, 200. Hinihikayat ko kayo na maging content creator din sa TikTok kasi maganda yung ganitong opportunities na sideline. Ayan, na at least nakakatulong. Pero nga yung sabi ko, wag na wag yung i-post. Nako, alam niyo ba yung mga yung mga gumagawa ng mga dito, yung mga gumagawa ng news. Nako, hindi niyo ba alam? Nakakausap ko din sila. Nagbabayad sila ng BIR na guys. Kaya guys, kung gusto niyo talaga mag-sideline sa pagiging vlogger o content creator, just be normal. Ako nga, guys, lagi kong sinasabi dun sa slogan ko na your heart react can save a life. Ibig kong sabihin yung heart react can save a life, hindi yung napanood mo na, nilike mo na, hinart mo. No! Hindi yung ibig kong sabihin.
kung anong naramdaman mo yung pinanood mo yung video o yung content na yun, naantig ba yung damdamin mo, tapos bigla mo siyang nilike or heart, ayan, nag-click ka ng heart, yan guys, nandun yun. Tapos kasi sa akin guys, hindi naman sa pinagmamayabang, o may taga Sarangani province na nag-message sa akin sa TikTok na nabagyo sila and nangangailangan siya ng kunting tulong. Ayun guys, nagpadala ako ng financial assistance din para dun sa kapatid niya din dun sa nag-schooling kasi. Ayan, tapos may mga nagbibigay din sa akin guys ng mga financial na itinutulong sa iba. Sa amin lang kasi mga vloggers, dinadaan kung minsan hindi namin minemention yung name ng mga sponsors kasi to hide their true identity. Ayun guys, pero nagpapasalamat kami sa mga sponsors na nagbibigay sa amin na itinutulong namin sa iba. Hindi yung siguro yung mga nire-receive mo baka sa iyo lang, pansarili mo lang, yun. Pero kasi kami iba, binibigay din namin sa iba ang yung nare-receive namin blessings, ganyan yun. Share yung blessings, sabi nga nila. Kaya guys, ang advice ko sa inyo, wag ninyong ipopost kung magkano ang kinikita ninyo sa pagiging vloggers nyo. Kaya nga sabi ko, pag yan naispatan ni BIR o nakita niya, naku, yan na guys, magbabayad na kayo ng BIR ninyo. Yan lang. So guys, yan, happy lang tayo. Walang siraan sa pagiging content creator o sa pagiging vlogger. Kung anong gusto mong gawin na content, yun na yun. Huwag mong punain o maliitin yung ginagawa ng mga ibang content creators or vloggers. Ayan. So guys, again, thank you for watching. This is your friend Blue Flame.